Baka magtakbuhan lang dito mga kapatiran. Ano lang. Meron ako, kaya lang nandito sa cellphone, di ko po ano eh. Ha? Tingnan niyo ha. At dito kayo tatapusin. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, lahat ng bagay na pinag-aralan natin, chip-chip na katapadanan. Ang kalaban natin dito ay deception. Basta ang ano natin, huwag tayong maniniwala na may Kristo pang darating. Hindi na po. Ang naniniwala na lang ngayon na may Kristo darating ay ang mga Hudyo. Dumating na nga po. Pag namatay yun, 33 years old eh. Pag namatay yun, ay hindi na naman yun. Kasi nung AD 100, may dumating na kala nila Mesiyas. Kumpleto po sa lahat ng ano. Ang problema namatay. Kaya namatay, di wala na naman. Antay na naman sila. At alam niya ito mga kapatid, ang ganda ng takbo ng isip nila. Sabi niya, kung gusto niyo dumating ang Mesiyas, nasa sa inyo na. Sabi ko, bakit naman? Ang isip nila ngayon, gusto namin dumating ang Mesiyas, anytime ngayon. Palagi silang na. Kung hindi dumating, kinabukasan, sasabihin na naman nila, ngayon. Basta puro sila, ngayon, ngayon. Saan niya nabasa yan? Yan sa Biblia. Ang kaligtasan natin ay ngayon. Diba mga Hudyo rin tayo? Kaya ko lang maniwala. Ano na nangyari? Ayan. O, tama. Ito, napaka, ano naman. Sige. Mababasa ba natin yan? Okay. Yan natin mabasa. Ayan na po yung mga rakto. Sige, ganun mo. Mababasa natin. Yun. I-click. Sige. Okay. Ganito po kasi. Paano ka? Ganito. Rapture means snatching away. Hindi bigla kang aagawin. Yun yung term sa Greek, harpazo, o raptura sa Latin, yung bigla kang aagawin. Katulad ng nangyari kay Elijah, kay Enoch. Bigla na lang. Alam ba, ganito, nagsasalita akong ganito, bigla kang mawawala. Amen. Okay. Alam ba ninyo na maraming pelikulang ginawa dyan? Yung Left Behind series, meron yan, mga ganyan. Amen ba mga kapatid? Yung pala baliktad. Ang sabi kasi sa Biblia, pagdating ng panahon yun, yung isa kukunin, yung isa maiiwan. Ang sinabi ng pag kinuha ka, ligtas ka. Pag naiiwan ka, hindi ka ligtas. Sa tamang konteksto, baliktad po. Pag kinuha ka, patay ka. Pag naiiwan ka, ligtas ka. Kasi ang sabi doon, katulad ng panahon ni Noah. Amen. Yung natira, ilan na natira? 8 lang. Lahat ng kinuha, patay. Alam niyo, laki ng kinita nung gumawa ng nobela. ₱1,000,000 ang kinita niya dahil lang sa maling ng pelikula. Pelikula pa, ang daming nakanood mga kapatid. Mali-mali. Pati yung 10 Commandments ni Moses, mali-mali. Di ba? Pinanood natin yun. Di ba? Ang daming mali ron mga kapatid. Pero tumatry na. Bumukada ka na gano'n. Ay na po mga kapatid. Ano? Ayan. Ayaw na? Ayan. The rapture. Ayan, ito lumaki na. Okay. Saan nagsimula? Mga mahilig sa Amerikano. American Evangelism. Amen? Tapos na kamay ng mga mahilig sa Amerikano. Paniwala tayo sa kanila. Amen? Hindi sa kanila, ha? Tuloy. End time. Yan, sige. Will rise. Christians who are still alive will rise in the clouds to meet the Lord in the air. So yun po yun. And I-expect, ang turo kasi, pag nag-rapture, papasok ka sa langit, mali po yun. Walang ganon. Sige, tuloy ka muna lang. Kusukatin na natin. Sige, yan. At paso means to snatch. Bigla ka naman agawin, bigla ka mawawala. Okay. Tingnan natin. Ganun muna. Tingnan natin yung mga pumalpak. Sige. Ano ba yun? Sige, tingnan mo. Ayan, napaliwanag na. Sige. Marami yan tayo. Rapture. Sige. Yung ayun, si Sir Jates, kung ano-ano pa. Sige. Yung
may mga date. Makikita mo yan, may mga date. Ayan. English. Yan. Ayun. Ayan, mga Bible pa, ginamit, no? Okay, sige. Okay. Doctrinal position, pre-trip. Bago daw gunaw ang mundo, aalis na tayo. Yung iba naman, pararanasan natin ng tribulation, tsaka tayo aalis. So, post-trip, sige, ganun din. Ayan. Ayan, ha? Sino bang may ganyan? Pentecostal, Evangelical, tuloy. Ayan, mga churches na naniniwala. Sige, ano pa? 1 or 2 events. Sige, makikita mo yung mga date yan. Sige. Okay. Ayan. Destination. Oh. Uy, Catholic hindi naniniwala sa rapture, ha? Hindi ko sila naniniwala. Buo na ganyan, pasimulo niya. Tuloy. Okay. Yan. Pero mga, ano yan, sige, makikita ka dyan sino yung mga napumanpak. Yun na lang ano yun natin. Tutuloy pa rin natin yan next. Ayan, mga iba-iba. Sige, tuloy mo na lang. Yan, mga... Yan, pray millennial. Sige, tuloy. Mapapalan yan. Okay, yung mga... Okay. Tsagayin natin ng konti. Yan, si Augustine, Thousandis. Yan, Catholic, di sila naniniwala eh. Dami, no? Yung mga timing, yung mga kita ko yan. Para mahaba ito. Yan, dami na isulat, oh. Pero, meron po yan sa pag tingnan na lang ninyo. Ayan, si John Darby, puro Amerikano po, may kinalaman dyan. Ayan, Baptist, 1909. Dami, ano? Sige, hanggang nahapon tayo rito, pwede rin. Oh. Okay, oh, yun. Ang laki ng kinita ng Colombo, eh. Oh, yun, yan. Huwag yan. Sige. 78, sige, doon. Marami mga pangalan ng mga... Yan. Oh, ito. Oh, sige pa. Yan, dito tayo. Tingnan natin kung ano nangyari. Oh. Yan. Ito, sige pa. Baba. Ito, tingnan natin ha. Sample. Okay, dito simula. Baba mo pa ng konti. Dito. Papalitan pala. Tagitas mo pa ng konti. 18. Okay. Oh. Yan. Ganun mo pa. Taas mo pa. Oh, tama na. Dito na. Yan. Faith predictions. Tingnan nyo ha. Tingnan natin. Second coming. Oh. Kailan nagsimula? Tingnan nyo yung date. 18. Ibig sabihin lahat ng date patras, walang ganyan. Ito delikado eh. Noong 1834, si William Miller, papalik daw na March 21. Sino may birthday nito, March 21? Si Ate Gerby. Ano? 22, ikaw? March 21, babalik. Eh, nung hindi dumating, binago. Mabira. Sige, tuloy. Naging October 22, ayan na naman tayo. October na naman daw. Kailan nang simula yun? 1844. Tuloy. Bahapay. Oh. Ito naman, nag-predict noong 1914, hindi dumating. 1918, hindi dumating. 1925, hindi na naman dumating. Ito natin. Ito si Charles Taze Russell. Okay, gano'n mo. Sino yung Charles Taze Russell? Gano'n mo. Jehovah's Witness. Yan sinasabi ko. Ha? Kilala niyo yan? Ang saksi ni Jehovah? Tuloy. Harold Camping. Siya yung huli. May 21, 2011. Sige, forward mo lang din. October 21, ayun. September 23, 2017.
17. Yan yung pinakahuli. Recorded po yan. Ngayon dumating sa atin, 2024, October 9. 2 linggo na lang, yan na naman ang sinasabi. Sabi ng Biblia, wala nakaalam sa oras o ano pa yan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, maghanda kayo. Kasi walang nakaalam kung magaganap yan o hindi. Kung maganap yan, salamat, tapos na tayo. Kung hindi, ay tuloy. Ganito pa rin tayo, ma'am. Ako lang mga kapatid. Tapos na kasi napakaganda ng nag-aantay sa atin bago. Tapos yung mga namatay natin, mahal sa buhay, mga kasama natin. Namimiss ko na nga si Batchoy. Si babies pa lang. Sila nanay, sila talaga. Kaya sa tunay na Kristiyano, mag-ingat din tayo. Walang problema kay dumating yan. Hindi. Ang pinakababantayan natin, dapat steady ka. Ha? Steady ka. Huwag niyo kalimutan yung naiaksik sa kabilang daan, batuhan. Ay, reject talaga yung hindi. Ingatan niyo yung pangatlo sa damuhan. Lumalago ka, pero kasabay mo, ang daigdig nito lumalago rin. Nagkakaroon tayo ng second thought, yung pinag-aralan natin, nagtatalo-talo yung isip natin, yun ang manggugulo sa atin, mga kapatid. Kaya tayo mga steady lang. Ngayon, ito naman, di ko pinagtatagal ang ating ministry. Kung napupunan ninyo, ang ministry natin, I tried it to be as simple as it is. Walang masyadong activities, walang masyadong kung ano ginagawa na mo. May mga conference, may mga reunion, mag-iingat kayo doon mga kapatid. Kasi doon, hindi mo na alam kung sino yung kasama mo eh. Yun ang mahirap eh. Ang bini lang sa atin, sa amin bilang pastor, ingatan nyo ang mga tupang ipinagkatiwala sa inyo. See to it na sila yung nakakaganap. Live a simple life. Amen? Pagkaya, huwag kayong bibili na. Sabi ng pinakamayaman sa Brunei, ang pinakamayaman tao pala sa Brunei, sa mundo ay yung ano ng Brunei, presidente. 7,000 ang sasakyan. Grabe. Tapos yung bahay niya, malaki pa rito sa San Carlos, mga kapatid, ang bakura. Sabi ko, grabe. At talagang pinapakita naman po eh. At ang kanyang kinikita ay billions of dollars. Ikasama nga si William sa mga bilyonaryo, si Kibulo. Kasama yan. Karamihan doon ay mga religious leaders, mga kapatid. Sabi ko, anong nangyari sa pananampalataya? Kaya nga kalaban niya, the love of money talaga. Root of evil yan. Kaya ingat tayo. Huwag tayo magala, hindi tayo magugutom, hindi kukupa sa mga dami mo, pero mag-ingat din. Kasi yun yung trap na maaaring puntangan. Kaya meron nga tayong mga kapatiran, hindi nakakasimba rin. Kasi nga, busy sa trabaho, busy sa ganito. Mag-ingat po. Mag-ingat po tayo. Dahil anytime, pag inabot ka ng tinatawag natin, ito na nga, yung mga nababalitaan natin, at wala ka sa tamang kalagayan, tamang pag-iisip, ay naku, ewan ko mga kapatid, kung magkita-kita pa tayo. Ako bilang pastor, nag-iingat din. Dahil marami rin tukso, marami mga problema. Kayo din nararamdaman rin. Pero ingat po. Basta ang malaga, ito ang mapibili ko lang, kung maaari, ingatan ninyo inyong pamilya. Pamilya ninyo. Ano po yun? Household. Mahal na mahal namin kayo. Pamilya, mga kapatid natin, anak natin, kung maaari, mga kasama natin. Kasi walang pinakamaganda kundi makasama natin ang ating pamilya pagdating sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Amen. Encouragement po yan. Napakarami po ng mga scammers. Di ba? Scammers. Yung NTC nga, nag-ano ngayon ha? Di ba? Nag-message sa atin, mag-iwan sa mga scammers, sa wrong teachings, false prophets, mga false learning ngayon mga kapatid. Mag-iingat tayo. Try to be as simple. Tandaan ninyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi, hindi mahirap intindihin. Nabasa ninyo yan.
Hindi mahirap intindihan ng makasimple lang yan, mga kapatid. Kung ninyong bigyan niya ng malalim na kahulugan, hindi po yan ganyan. Basta nakuha mo yung tunay ng kahulugan, yun na po yun. At nakita natin sa pinag-aaralan natin, pinaliwanag ko lang mga kapatid, bakit kailangan mong sampalatayanan ng Panginoong Isus? Sa kanyang pagiging tao, hindi dito naman po lahat ng ebidensya. Sa kanyang pagiging spiritual, siya lang ang muling na buhay, sapat ng ebidensya yan mga kapatid. Hanggang dahil lang po tayo, huwag na tayo maghanap na ako nalulungkot lang mga kapatid. Maraming churches, may pa-crypto-crypto, may pa-business-business. Ano pa yun? Bakit nakaganon? Wala po yan. Hindi po yan tayo mga kapatid. Mag-ingat po tayo at manalangin tayo sa isa't isa na tayo po ay makasumbay. Hindi po tayo titigilan ng kalaban, pero wala naman po siyang magagawa sa atin kung tayo naman ay tapat na nananalig lang sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Sabi nga dito, tapusin natin. Dalawa lang ang bagay. Sa verse 5, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, number 1, upang ang lahat ng bansa, number 1 ay akayin sa pananampalataya. Dalawa lang yan. Ayan. By whom we receive grace for the obedience of faith among all nations. Akayin lang sa pananampalataya at pangalawang pagsunod sa Kanya. Tapos na. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Kristo. Ang mahalaga po ang pagsunod. Ang daan din nyo, maraming tatawagin, pero kukunti lang talaga pipiliin din. Yun na malalabigat. So, kailangan lang maging ang ating isip. Huwag mamimili, always put God first. First priority niya. Wala siyang kalaban. Walang dapat pagpilihan siya lang. At hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Pasamantala, yan muna po ang ating pag-uusapan. So next Sunday, tingnan natin kung nandiyan pa kayo. Kung na-rapture o hindi pa yata. Ano pa? October 6 pa. Sa sunod October 6 pa. Kasi may nagsasabi rin, kung hindi October 9, October 2. Sa Miyerkules na po yun. So, tingnan natin, kung nandito pa tayo sa October 6, di okay. Amen. Huwag kayo na lang na narito, kayo na lang mag-selfish. Hindi. Ako na, naniniwala ako sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Gusto ng Panginoon, lahat tayo. Amen? Lahat tayo. Amen? Ha? Sabi mo sa katabi, gusto kong kasama ka. Sabi mo. O ayaw niya, wala tayong magagawa. Tayo lahat tayo tumayo. Yeah. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw nito. Pinaalala mo sa amin kung bakit kami ngayon nakakatipo. Sapagkat kami yung tinawag upang pag-aralan ng mga salita at sumunod sa iyong kalooban. Ilayo mo kaming lahat sa lahat ng padaraya ang sanlibutan ito. Maging sa relihiyo yung aming kinabibilangan, Panginoon. Ito lamang po ang siyang maitaas. Ito lamang po ang makilala nila. Tunay na anak ng Diyos. At ang iyong kalooban lamang po ang siyang masunod sa bawat isa sa amin. Ingatan po ninyo kami sa gawa ng kaaway. Ilayo mo kami sa lahat ng tukso, sa lahat ng deception, Panginoon. Pag-ingatan mo rin agad sa Association Ministry. Sama po ang mga aming kapatiran sa Teresa, ganun din dito sa aming mga kapatiran na nasa malayo. Mga may sakit, mamaya mananalangin po kami upang ipadulog sa amin, sa iyo, ang aming mga hinaing, ang aming mga kailangan. Bless us in Jesus' name. Amen. Dumako po muna tayo sa